po ay manalangin. Hallelujah. Diyos Ama, naming makapangyarihan na tunay na mabuti, Panginoon. Salamat, Ama, sa oras na ito na binigay mo na naman sa amin. Salamat sa pagbubukas ng langit at ng presensya, Panginoon. Salamat, Ama, sa isang pribilehiyo muli na dito. Ako'y gagamitin mo na ako'y daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. Langisan mo ang aking mga labi, Panginoon, upang sa gayon ng lahat ng aking mensahe ay bigay pagpapala sa bawat sasabi. Salamat sa iyong mga salita, basbasan mo ito, Panginoon. At gawin mong matabang lupa ang aming mga puso at ang binhin na aking ahayag nang siyang tatalim sa puso namin. Pagtatalim salita, ang siyang ilaw, siyang tanglaw, at siyang huhulma, tuhubog sa amin bilang isang mabuti mong mga anak. Salamat, pagpalain mo ang buhay ng bawat sa amin at ganun din, Ama. Itago mo ako sa iyong kaluwalhatian at kabanalan at hindi makita ang aking pagkatao at ang aking pagkakasala, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyo ko po pinagkakalob ang lahat ng ito. Sa inyo lamang po ang pinakamatas na papuri, parangal at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Hallelujah! Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Puri ng Panginoon sa oras na ito dahil tayo po ay dinala muli upang tayo po ay mag-aral ng kanyang salita. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating tatang Bishop Moses Chungalaw na ako ay naging kabilang na naging pangalawang pamilyang spiritual ng FBCFI family na siyang humubog sa akin, nagbago sa aking buhay at siyang nag-ahon sa akin sa nasasadlak kong pagkakasala. Kaya nagpapasalamat ako na ginawa ng Diyos na instrumento ang pamilyang ito. At alam ko na bawat sa atin ay hinubog ng pamilyang ito. Kaya ako nagpapasalamat sa ating tatang Bishop. Ganun din ang ating Isha Overseer, Evelyn Agustin. Salamat po, Bishop, at ang ating mahal na Pastora Irene Weng. Salamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin, sa ating coordinator, Sister Annie, Sister Christy, at sa lahat ng mga co-leaders sa mga panalangin na binigay niyo po sa akin. At binigyan niyo po ako ng pagkakataon na tumayo, na maging daluyan po ng salita ng ating Panginoon. Amen? Ang ating pong pag-aaralan, mga kapatid, yung how to conquer anger. At bakit ba mahalaga ito sa bawat sa atin ng mga mananampalataya? At bakit kailangan natin lunasin ito, mga kapatid? Dahil po, mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Walang puwang sa puso ng bawat isa sa atin ang galit, mga kapatid. Kaya kailangan po natin itong gamutin. Aminin man natin o hindi, time to time, tayo po ay nagagalit. Di po ba, mga kapatid? So, kailangan natin lunasin. Sabi nila, ang anger daw, ito yung manifestation ng bitterness. Pag yung bitterness at meron kang anger, meron kayong brawling, ibig sabihin ng palasigaw, o easy, irritated ka, mga kapatid. Or slander, kaya mong manira ng iyong kapwa. O kapwa mo, mananampalataya, na hindi ito kalooban ng Panginoon. Na dahil sa iyo, dahil sa pag-ugali mo na ito, ay naninira ka ng iyong kapatid. At ibig sabihin, ganun din yung prejudice or malice o mapanghusga. Ito'y wala po puwang sa atin. Ang Panginoong Hesus, nang siya'y bumaba dito, hindi niya inusgahan ng mga makasalanan, kundi yung awat, habag at pag-ibig ang siyang nanatili sa kanya. At iyon ang gustong itanim ng ating Panginoon sa gabing ito, mga kapatid, na ito nawa ang manatili sa atin. Dahil po, mga kapatid, ang bitterness, ito po ay defined as a poison what may causes turning away from God. Bakit po natin nasabi ito, mga kapatid? Dahil sabi niya po sa Deuteronomy chapter 29 verse 18, ito ay babala at reminders sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sabi niya, make sure there is no man or woman, clan or tribe among you today whose heart turns away from the Lord our God to go and worship the gods, small g, of those nations. Make sure there is no root among you that produces such as a bitter poison. Mga kapatid sa atin, alam nyo ang galit, mga kapatid, namumunga yan ng kapaitan at nagdudulot ng pait sa iyong kapwa. At alam nyo ba, ang anger, mga kapatid, sinatawag natin na ito'y parang dynamite, emotion. Kung makikita nyo ang isang dynamite sa isang pagsabog ng isang dinamita na ito, maaaring sirain ang lugar o baguhin ang anyo ng lugar na iyon. Ganon din, pag ito'y sumabog sa iyo, ang galit na ito at hindi mo natanggal sa iyong buhay, ay maaaring nagiging ganito para tayo maging turning away from God. At ganon din, ito'y nagiging sanhi ng bunga nating mapait at nagbibigay kapaitan sa ating kapwa. Hindi natin namamalayan. Kaya napakainam ito, mga kapatid, na kailangan po natin malaman na
anger ay pwede nating i-alisin at i-overcome. Para po natin maunawaan ang bitterness o may anger sa ating puso, meron po yung consequences o may bunga o may panganib na dala sa ating buhay. Ang una po mga kapatid, sabi po sa Deuteronomy chapter 29:20, at sabi niya sa una, God will not forgive us. Amen. Sa nabasa natin kanina sa unang talata dun sa Deuteronomy chapter 29 verse 18, sabi niya, pag namumunga ka, yung meron kang bitter poison ito, kung meron sa inyo man na meron nito. Sabi niya dito sa 20, kung itutuloy po natin, sabi niya, the Lord will never be willing to forgive them. His wrath and zeal will burn against them. All the curses written in the book will fall on them, and the Lord will blot their names from under heaven. So kung meron tayo nito mga kapatid, maliwanag ang sinabi na hindi tayo patatawarin at mawawala po ang ating pangalan. So napakainam talaga. Hindi lang, kuminsan napakahalaga ng pag-aaral ng isang pananampalataya. Pero aminin at hindi man natin, ito ang isa sa mga pag-uugali pa rin na hindi natin naiwawaksi. Aminin man natin, time to time, meron tayong sa kakasalamuhan na magti-trigger at o yung isang pangyayari na magbibigay pa rin sa iyo ng galit. Pero salamat sa Panginoon dahil sa kanyang salita, tayo po ay tinuturuan. Amen. At pangalawa, sabi niya, pag tayo ay may galit sa puso, sabi niya, we will miss the grace of God. Amen. At ito po ay mababasa natin sa Hebreo chapter 12:15. Sabi niya dito, looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many defiles. So, tignan mo mga kapatid, pinagmamatsyag tayo ng Panginoon dahil kung meron tayo nito mga kapatid, mamimiss natin yung grace ng ating Panginoon. At sabi pa niya, ang masaklap nito, many defiled. So, ibig sabihin, mahahawa pa natin yung kapwa natin o maapektuhan dahil sa pag-uugali natin sa atin na nakapaligid sa atin. So ito ay paalala mga kapatid na ito po nawa ay alalahanin natin sa tuwing nagagalit tayo. Hindi po yung galit na may depende kasi sa galit kung minsan kung may yung mga initial reaction lang po natin. Pero yung action natin kung minsan yun ang nagiging masama. Amen. So makita natin dito at sa pangatlo mga kapatid, sabi niya dito, we will not enter the promised land. Amen. Alam niyo ba mga kapatid, si Moises ang naging sanhi. Ito yung isa sa mga example dahil sa kanyang galit. Dahil sa mga Israelita na laging murmuring, laging naka-disobedience, napaka-ungrateful. Siya po mga kapatid ay hindi nakapasok sa lupang ipinangako. Mga kapatid. So nakakasaklap din kung minsan na ang galit kung minsan hindi dahil sinasabi natin ang bitterness at anger dahil may mga nakaranasan tayo sa buhay na maltrato. Pero makikita natin dito sa Bible na naging sanhi ng kanyang pagkagalit dahil sa ibang tao. Isang paalala din po sa atin bilang isang leader at bilang isang miyembro, mga kapatid, pag may sinasabi po ang ating leader, huwag po tayong magmurmur sa ating pastora. Dahil ito'y naglilikha din ng galit at pagkapot. Dahil parang si Moises po noon mga kapatid, makita natin dahil murmur yung mga Israelita nung walang tubig at nagbigay ng tubig sa bukal na bato, di po ba sabi ng Panginoon ay sabihin lang niya na magkaroon ng bukal. Pero ito'y hinampas niya ng 2 beses. Nagkabukal nga pero yung inutos ng Panginoon hindi niya natupad dahil sa inis niya sa mga Israelita na ito. At pangalawa, di po ba nung siya ay pumunta sa bundok ng Sinai, dahil nung bumaba siya at may narinig sila siyang nag-iingay, nakita niya na sumasamba na naman sila ng mga Diyos-Diyosan mga kapatid. So kung minsan, yung baka na golden calf na ito na pinagawa nila kay Aaron. So mga kapatid, nakakaano na yung sa buhay po natin na tayo'y mamimiss natin, hindi tayo makapupunta sa lupang pinangako. At dahil din sa dahil sa atin, yung kapwa natin ay hindi makakapunta dahil sa pag-uugali natin. Hindi na maiwasan na nangyayari po yan. Na pag may sinabi or may ginagawa, tapos yung isa kumukontra, walang victory at walang
maganda. So ito po, makita natin yung example, mga kapatid. Kaya basahin po natin muna dun sa Deuteronomy chapter 3, 26 to 27. Kasi sabi niya dito, Deuteronomy 3, chapter 3, verse 26-27. Sabi niya dito, nung nakikiusap si Moises, kasi pagpunta niya sa Kanaan, yung ilog Jordan na lamang yung pagitan para makapunta sa promised land. So sabi niya, nakiusap siya na patawirin mo ako, Yahweh. Pero alam mo ang sagot ng Panginoong Yahweh sa 26, sabi niya, ngunit hindi niya ako pinakinggan sapagkat nagalit nga siya sa akin. Pakinggan niyo to, dahil sa inyo. Ang sagot niya sa akin, tumigil ka na. Huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin ang mga bagay na ito. Umakyat ka na lamang sa tuktok ng pisga at tanawin mo ang paligid sapagkat hindi ka makakatawid ng Jordan. So, mga kapatid, ito po yung paalala ng Lord sa atin. Sabi sa Deuteronomy chapter 7 to 11 at ating napakinggan ang mga bersikulo na ito. Sabi niya, kaya sundin ninyo ang kautusan at ang mga tuntunin ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Amen. Ito po yung iniiwan sa atin ng ating Panginoon na naway sundin natin. Hindi po madali, hindi po yung mga bagay na ito. Kailangan natin ang gabay ng ating Panginoon at yung mga salita na ito sa tuwing tayo man ay magmumurmur din sa ating mga leader na magiging sanhi ng pagkagalit na ito. Naway hindi mangyari ito, mga kapatid, sa bawat isa sa atin na hindi makapunta sa lumang pinangako. Amen? Hallelujah! Kaya sa gabing ito, mga kapatid, ang ating pag-aaralan, dahil ang sakit na ito, sa mundong ito, sa medical, meron talagang sakit sa anger o mga behavior na kailangan na uminom ng gamot para pampakalma. So, ang ating prescription, dahil lang kung sa prescription ng medical, kung makikita natin, may RX, di po ba? Pero sa salita ng Panginoon, meron po tayong 5R. Amen? Ito po yung reseta at prescription ng Panginoon na pwede nating inumin, alalahanin, o laging intake sa ating buhay upang magalit man tayo, ngunit hindi humantong ng gaya ng dinamita na ito'y sasabog at makakasira. Amen? Hallelujah! Kasi kailangan natin ng gamot. Pag tayo pumunta sa doktor, tatanungin ng doktor kung ano yung kinakain mo. Bakit nagkaroon ka ng ganyang sakit? Siguro, tinyari sa mataas ang dugo, pero matakaw ka sa taba. So, yun ang titignan ng doktor. Ganon din ng Panginoon sa kanyang salita, mga kapatid. Alam niyo ba, mga kapatid, yung anger at bitterness, ito'y katulad ng isang sugat na hindi nakikita. Nandito sa kaibuturan ng ating puso at ang ating pagkatao, mga kapatid. Kung minsan nakukuha ito sa mga unforgiveness o hindi na-resolve na mga problema. So, kung minsan, kung may hindi ka napapatawad sa kapwa mo, kung minsan kinukumpara yan ng isang batingaw. Pag nakanti mo yung batingaw, di ba umaalingaw, galit agad. Ganon, pag sa isang tao na hindi mo na-resolve yung problema nyo na dalawa, aalingaw-ngaw at aalingaw-ngaw yun sa kunting sagi lamang. Ganon po ang galit na kailangan nating ibsan at alisin. Amen? At pangalawa, mga kapatid, kailangan nating bunutin. Dahil katulad ng mga damo sa parang asubukid, di ba hanggat hindi mo binubunot yung roots ng damo, sunugin mo man, pag dumating ang ulan, sisiwol muli. Ganon ang sakit na hindi natin namamalayan na yung galit ay patuloy na sumisibol dahil hindi pa rin nabubunot yung galit sa puso. Amen? Ang anger, yung anger na ito, yung bitterness, kung minsan masyado kasi minsan malisyoso yung isip natin, masama yung pag-iisip natin. O kung minsan masyado tayong mapanghusga, ito yung sumisira sa buhay po natin na hindi po natin namamalayan. Amen? Hallelujah! Kaya po ang ating pag-aralan 5 na prescription ng Panginoon. Kung sa medical ay mayroong RX, meron po tayong 5R, mga kapatid. Ang una po, realize. Unang R, unang prescription, realize. So, ibig sabihin nito, knowing that we are anger. Dapat alam natin na yung anger ay toxic. Dapat maalala mo, ay, ang galit pala ay lason sa aking puso at sa aking pagkatao.
At maaring itong maging dahilan para ako ay magkasakit. Ay pag ako'y nagalit, ay baka tataas ang aking dugo. Ganun po para maampat yung galit na nararamdaman natin pag tayo ay nakakaramdam. Amen? So basahin natin sa Ecclesiastes o mga ngaral, chapter 7 to 9. Sabi niya, pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. So, pag nagagalit ka pala at nagtatanim ka sa puso mo, alalahanin mo, ay mangmang pala yung nagtatanim ng galit. So, hindi ako pwedeng magtanim ng galit sa aking kapwa. Amen? At sa Psalm chapter 37 verse 8, dapat ma-realize natin na yung galit ay walang magandang bunga. Sabi niya dito, huwag kang mapupuot ni mabilisa. Riyang pagkagalit, iwasan mo sana, walang kabutihang makakamtan. Amen. So pag na-realize mo, di ba, pag pumunta ka sa doktor, pag sinabi, ano ba yung cause, di ba, marirealize mo, ay nga, kumain pala ako ng ganito, kaya tumaas yung dugo ko. Ay, nga pala, mahilig pala ako sa matamis, kaya pala ako nagka-diabetes. Yung marirealize mo, yung pinagmulan, no? Kung maalala mo, yung pinagmulan ng sakit mo. Amen. Sa pangalawa po, roots or diagnose anger, sabi niya, dapat i-diagnose natin yung roots, yung ugat. Saan ba nang gagaling yung galit? Saan ba nagmula? Ano ba yung dahilan? Bakit ka nagalit? Need nating siyasatin yon sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano ba yung dahilan? Bakit ako galit? Amen. So, sabi niya sa Psalm chapter 139 verse 23, dapat ipasiasat natin yung puso natin sa Panginoon. Sabi niya, search me God and know my heart and test me and know my anxious thought. Amen. So, napakainam na sa tuwing nakakaramdam tayo, lumalapit tayo sa Panginoon, ipasiasat natin ang ating mga puso. Bakit tayo nagkakaroon ng mga ganito? Amen. So, amen. Meron mga example para ma-realize natin, ma-diagnose natin kung anong anger ba to? Pride ba to? Umalis? So, sabi niya sa 2 Kings, ay 1 Samuel 18 verse 6 to 9. Ang kwento na ito, mga kapatid, ito po yung nakipagdigma si Haring Saul at si David, hindi pa siya hari noon, siya ay punong kawal lang noon. At nung sila po ay nakipagdigma, may sinalubong po sila ng mga kababaihan na sumasayaw at nagpupuri sa Panginoon. So sabi niya dito, sabi ng mga babae, pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000. So tignan mo, yung pinagmulan ng galit ni Saul, sabi niya dito, hindi nagustuhan ni Saul ang sinabi sa awit. Labis niya itong kinagalit at sinabi niya, kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako libo-libo lang, kulang na lamang na siya'y kilalanin niyang hari. At mula noon ay naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Amen. Masyado siyang pinasama niya yung awit na yon. Masyado mo siyang naging mali siya, yung kanyang pag-iisip at yung naging dahilan kung bakit siya nagalit, at sa kanyang buhay, matagal na panahon na siya nagkaroon ng galit kay David o Haring David. Na hindi alam ni David na ano ang naging dahilan. Bakit siya hinahabol at ginasamantalang makita natin kung paano niya iniibig si Haring Saul. Di po ba, mga kapatid? So makita natin dito na kung minsan, yung isang pangyayari na imbis na ma-appreciate mo at dahil kawal mo yun, dapat maging matuwa kayo dahil sa katagumpayan. Amen. Hindi sa sinasabi kung ilan ang iyong pinatay o ilan yung na-evangelize mo, ilan yung nadala mo. Yes. Kundi masaya ka dahil may mga kaluluwa muli na dinala sa presensya ng Panginoon at upang matikap ang kaligtasan. Amen po ba? Amen. Yun po, mga kapatid, ang dapat po natin alalahanin sa araw-araw natin bilang isang mananampalataya. Mahirap man, madali bang sabihin, pero sa Diyos walang imposible kung tayo po ay laging dumutulog sa Kanya. Amen. At pangalawa, mga kapatid, sa 2 Kings, sa roots pa lang po tayo, 2 Kings chapter 5 verse 19 to 11. So makita natin ang ganap na ito, ang senaryo na ito, yung si Naaman na pinunong hukbo ng Syria, mga kapatid.
ang ito ay pinuno ng Syria, mga kapatid. Siya po ay merong sakit na ketong. Pero nung naalaman niya na si Eliseo ay kilala ng isang propeta na kayang magpagaling. Kaya siya po ay pumunta doon. Pumunta siya doon kay Eliseo para humingi ng kagalingan. Kaya sabi niya po dito, sabi niya, nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Pinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa Hilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Pero anong sabi ng Naaman? Nang narinig ito, galit na umalis si Naaman, sinabi niya, akala ko po naman, sasaluguin niya ako, tatayo sa harap ko, tatawagin ng Diyos niyang si Yahweh, at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong, at ako'y pagagalingin. Amen? So makita natin yung isang ugali na yung pride, yung pa-VIP, dahil alam niyo ba kung sino po si Naaman, mga kapatid? Sabi niya dito, basahin natin sa si Naaman, mga kapatid, sa verse 1, babasahin natin, babalik tayo. Sabi niya, kung ano ang katangian ni Naaman. Baka sakaling, baka tayo, dahil ganito na tayo, gusto na natin nagmamataas na tayo, o nagpapa-VIP na tayo. Dahil sabi niya sa verse 1, sa Syria, may isang pinuno ng hukbo na ang pangalay Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari. Sapagkat sa pamamagitan niya ay ipinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan ni Naaman Naaman na isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. So makita natin, baka na-overpowered na tayo sa kapangyarihan po natin dahil siya ay kinalulugdan ng Panginoong Yahweh dahil sa kanya nagtatagumpay ang Syria na ito, at ganun din talagang yung hari mismo ay napakataas ng tingin niya. Tapos pupunta siya sa isang propeta at papaliguan doon sa Ilog Jordan na napakarumi at maliligo. Ay, ikaw ba naman na punong kawal at tinitingala ng isang kaharian ay maliligo sa marumi? Amen? Ikaw nga dito, mga kapatid, paghugasin ka ng marurumi di ba, hindi ka papayag. Ganon ang naramdaman niya. So, ito, mga kapatid, hindi ang tinuturo po sa atin ng ating Panginoon, dahil sa mga ganitong katangian, hindi natin namamalayan sa puso natin, may nabubuong galit o paggawa pala na tayo ng kasalanan. O sa isip mo pa lamang na nagmamalaki ka, o iniisip mo na mas marunong ka sa iba, or mas mataas ka kaysa sa tao na yan. Ito po, mga kapatid, hindi mo man pa nasabi na iisip mo pa lang, ito'y kasalanan na. Amen. Pero salamat sa salita ng Panginoon, dahil ito ang magbibigay lunas sa ating mga karamdaman. Hallelujah. So, sa pangatlo na po na prescription ng ating Panginoon, recalibrate. Ibig sabihin niya, continually evaluating your values in order to prevent exploding. Dapat yung recalibrate, ibig sabihin, diffuse anger, to dissect and desire, to avoid, to reach a stage that are very anger. Ibig sabihin nun, dapat i-prevent mo, i-diffuse mo yung anger mo para hindi ka dumating sa pagkakataon ng pagsabog. Amen. Dahil sabi ko, ang pagsabog, nakakasira sa paligid at nakakapagbago din ng iyong buhay. Amen. Nakakasama sa iyo bilang isang mananampalataya. So sabi niya sa Psalms chapter 139 verse 24, sabi niya dito, Lord, sabi niya, tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patunayan mo ako sa daang walang hanggan. At patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Amen. So, sana lagi tayo sa bawat lakad natin, tinatanong natin sa Panginoon, naway hindi ito maging sanhi ng ating pagkakasala. Para habang tinatanong natin sa Panginoon, di ba bumababa yung galit? Nadi-diffuse siya. Kailangan mong i-calibrate para patuloy mong evaluate yung sarili mo na, nagagalit na ako. So, yun, maampak ko ang ating galit. Amen. So, meron tayong makikita sa aklat ng Efeso, yung mga parahan para hindi tayo humantong sa sobrang pagkagalit. Sabi niya dito sa Efeso chapter 4 verse 23, at sinabi niya dito,
Kung magalit man kayo, iwasan ninyo na kayo magkasala. Huwag hayaang lumubog ang araw na galit pa kayo. So, ang number 1, don't let your anger longer. Amen. So, makikita natin, pag tayo ay galit, at natapos na yung isang araw, natulog tayo, na may galit sa puso natin, meron tayong hindi napagpatawad. Naalala nyo ba yung pangyayari sa Hong Kong? Diba? Yung iba, wala silang kamalay-malay na pagre-renovate lang, pero naging sanhi ng pagkamalay. Paano kung sa atin nangyari ang mga bagay na iyon? At tayo natulog at may mga galit at hindi tayo nakapagpatawad. So, paano kaya kung nangyari ang bawat? Saan kaya ang antong? Ang Diyos lamang po ang siyang nakakaalam. Dahil ang Diyos ay mahabagin. Ngunit pinapaalala sa atin ng pagkagalit, maaring sa una ay reaction mo. Natural lang bilang isang tao. Pero yung habang buhay na hanggang sa katanda-tandaan mo na, ay galit ka pa din. Or ilang taon ka na dito, hindi pa rin natatapos. O yung nakaraan pa noong 2015, 16, 17, ay dala-dala mo pa rin hanggang ngayon. Mga kapatid, ito po isang paalala sa atin ng Panginoon. Ito ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Pinapaalala po sa atin. Amen? So, sa pangalawa, don't give the devil room or opportunity. Kasi ang galit na ito yung magbibigay daan para makapasok ang demonyo. Para po tayo po ay makagawa ng kasalanan. Sabi niya, huwag na niyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ay talagang pag ang dyablo at ikaw ay galit, ang dyablo lalo niyang paniningasin yung apoy ng galit mo, mga kapatid. So pinapaalala ng Panginoon kung meron mang galit at alam mo na may dumubulong sa iyo na tao na alam mo na magiging pagkagalit. Sabihin, i-rebuke mo dahil ito yung daan ng dyablo. Siya yung ginagamit na instrumento para siya ay makapasok sa iyo at sirain ang puso mo. Amen. Amen. At sa pangatlo po, ayun po mga kapatid, sa pangatlo, use words to build, not to destroy. Sabi niya, huwag kayong gumamit ng masamang salita, kundi iyang mga pagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang magdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Ang salita ng Panginoon, huwag mong gamitin yan para ipahiya mo ang kapatid mo. Gamitin mo ito para siya po ay hubugin at maalaman yung kanyang pagkakamali. At ito, yung mga salita ng Panginoon, dapat ang maiiwan sa kanila pag narinig nila na sila pa rin kahit ganun sila, ay mahal sila ng Panginoon. Huwag nating gamitin ito para mampahiya. O kung meron man tayong kakayanan, kung may mga pagkakataon man na nahantong tayo sa mga pagkakataon na makapagsalita tayo, nawa, lagi nating isipin, yung salita ko ba na ito ay lalo bang magpapatatag sa Kanya? O baka ito magiging dahilan ng Kanyang pagkawala. Amen. So ito po yung paalala sa atin. At sa pang-apat, rely on the Holy Spirit. Sa Efeso chapter 4:30, sabi niya, at huwag ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. So, sabi niya, manalig ka, sumandal ka sa Santo Espiritu. Alam naman natin, ang Santo Espiritu, ang kanyang headquarters, ay sa ating puso. So, pag galit ka din, nandun din sa puso mo, di po ba yung galit? Amen po ba? So, dapat wag nating hayaan na manatili dahil pag may galit sa puso po natin, mawawala ang Santo Espiritu. At kung wala sa atin ang Santo Espiritu, wala sa atin yung seal. Palatandaan na tayo ay ang pag-aari ng Panginoon. Amen. Di po ba sa mga baka natin, pag may nawala, pag walang silyo ng pangalan mo yan, kahit alam mo na baka mo yun, hanggat walang silyon, hindi yun ibibigay sa'yo. Dahil hindi yun pangalan, hindi mo nakasulat ang pangalan. Ganon din ang Santo Espiritu sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. At sa panglima, upang hindi manaig yung galit, dapat forgive as you've been forgiven. So kahit na dinaya ka noon or ginawan ka ng masama, patuloy mong alalahanin na ikaw din ay paulit-ulit na nagkasala sa Panginoon. Yes. Pero pinapatawad ka pa rin. Amen. Sabi niya sa Efeso chapter 4 verse 32, sa halip maging mabait kayo at mawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. Pinatawad ka, kapatid, hindi dahil karapat-dapat ka. Pinatawad ka dahil sa grasya at awa
at walang hanggang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah! At sa pang-apat po na prescription ng Panginoon, recognize. Mag-depend tayo, i-recognize natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Depend on God's sovereignty. Hallelujah! Basahin po natin sa 2 Samuel chapter 16 verse 7 to 12. Ang kaganapan na ito, mga kapatid, yung ginawa ni Shimei kay Haring David, mga kapatid. Opo, mga kapatid. At sabi niya po dito, basahin mo muna natin, nang papalapit na sa Bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagmumura. Ito'y si Shimei na anak ni Gera. Pinagbabato niya si David at ang mga tauhan nito. Kahit napapaligiran ng hari ng kanyang mga bantay at kawal, ganito ang kanyang isinigaw, lumayas ka, mamamatay tao, kriminal. Naghiganti na sa iyo si Yahweh dahil sa pagpatay sa sambayanan ni Saul. At pag-agaw sa kanyang trono, binigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Tapos na ang maliligang araw mo, isa kang mamamatay tao. Pero sinabi ni Abisai, mahal na hari, bakit pumapayag kayong lapastanganin ng hampas lupang ito? Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Ano po ang tugon ng Haring David? Sabi niya, ngunit sinabi ng hari kay Abisai at sa kapatid nitong si Joab, huwag kayong makialam. Kung inutos ni Yahweh kay Shimei na sumpain ako, sinong may karapatang sumuway sa kanya? Amen. Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, kung anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi nga katakataka ang ginagawa ng binamitan ito. Hayaan niyo siyang magmura at sumpain ako. Inutusan siya ni Yahweh na gawin ito. Baka naman kahabagan ako ni Yahweh sa kalagayan ito at pagpalain ako halip na sumpain. Amen? So pag may pagkakataon na nangyayari sa atin ang pag-alipos na ito, isipin mo na baka maaring or akala mo nasaktan ka na ginamit ng Panginoon. Dapat isipin mo na ito'y paraan ng Panginoon para ito lalo ka pang magtiwala sa kapangyarihan at sovereignty ng Panginoon. Amen. Na pinapakita natin, may hari pa ba? May hari bang ganito sa atin na kayang hayaan na lang na pagsalitaan ka ng mga bagay na hindi kaayaya, di ba? Kung hindi mo alam ang kapangyarihan at plano ng Panginoon. Batid ni Haring David ang kanyang pagkakasala. At yung ginawa na ito na sa kanya, para nais niyang ma-please, makuha muli yung pagpapatawad ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. At dahil ito, tinignan niya ng magandang nag-respond siya sa pangyayari na ito, sa magandang pamamaraan at magandang pag-iisip, na ito'y maging daan upang maging pagpapala sa kanya ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! At ito po ang pinakahuli at pinakamainam, mabisang prescription ng Panginoon. At ito na rin po ang ating conclusion or pwede ring application, mga kapatid. Real love. Amen. Patuloy nating alalahanin na kung paano rin tayo minahal ng Panginoon. Na ganun din, di ba, nasa Panginoon ang tunay na pag-ibig, mga kapatid. Dahil sasabi niya sa 1 John chapter 4 verse 10, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating kasalanan. So, mga kapatid, di ba? Sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, binigay niya ang kanyang kaisasanak para sa atin. Ano ba yung dahilan? Bakit binigay niya ang kanyang anak para sa atin na makasalanan? Dahil dito, dahil sa totoong at tunay at purong pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Alam niyo, mga kapatid, nagagalit naman ang Diyos eh. Nagalit nga ang Panginoon, galit siya sa kasalanan. At yung galit at puot ng Diyos sa kasalanan, ang kabayaran nito ay kamatayan. Diba? Yun yung galit. Nagalit siya sa kasalanan. Pero hindi doon sa makasalanan. Pero dahil nga nasa ating pagkatawang kasalanan, tayo talaga ay mamamatay yung espiritu natin. Kaya ito po pumasok yung John 3:16, mga kapatid. Kaya't gayon na lamang, mapakinggan natin, kaya't gayon na lamang ang pagmamahal ng ating Diyos Ama sa sangkatawan. Gayon. So dapat maging
gayon din ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Dahil ang kabaliktaran ng pag-ibig or love, yun po ay anger. At kung may dapat i-turns natin sa pagmamahal, mga kapatid, dahil ang Diyos ay pag-ibig, at kung tayo ay may pag-ibig, ibig sabihin, nasa atin ang Diyos. Amen. Hallelujah. So, malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Marami ng pangyayari sa buhay po natin, sa paligid po natin na hindi natin inaasahan, kagaya ng mga natural na trahedya, mga vehicular na mga aksidente. Sana wag na po natin gugulin, ibuhos yung oras natin sa mga pagkagalit, pagkapuot, pagkababahagi, pagmumurmur. Di ba napakasarap na maglingkod sa Panginoon na iisang iyong adhikain na magpuri sa Panginoon? Amen. So nawa ito yung maiwan po sa bawat isa sa atin. At iniiwan ng Panginoon sa bawat isa ng kanyang salita. Sabi niya po dito sa 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, love each other deeply. Mahalin mo ang iyong kapwa deeply, hindi lang po sa nguso, kundi nagmumula sa kaibuturan ng iyong pagkatao at ang iyong puso. Sabi niya, because love covers over a multitude of sin. So, salamat sa salita ng Panginoon. Salamat, Ama, sa kagalingan na binigay mo sa mga salita mo na ito. Nawa, maging pagpapala sa bawat isa sa atin at nangusap at hinipo ng Panginoon ang bawat isa sa atin. At bago po tayo mag-close, pwede po tayong umawit ng pusong dalisay para nawa magkaroon tayo sa mga napakinggan natin na salita ng Panginoon ay maging puro yung puso natin upang yung nais lang natin ay siya po ay maparangalan, mapasalamatan, mapagsilbihan sa ating buhay. Hallelujah. Pusong dalisay ang aming nais, ang likhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais, ang likhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong mahal na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo walang kailangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan, handog na'y papupuri sa'yo naman, Jesus. Ulitin po natin. Pusong dalisay ang aming nais, ang likhain mo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais, ang likhain mo, Diyos, para sa amin. Isang pusong mahal na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan, handog na'y papupuri sa'yo naman, Jesus. Yes, Lord, tayo mga kapatid. Hallelujah. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong dalisay. Na ang nais lang ng aming mga puso, ikaw ay aming mapasalamatan at makapurihan sa aming Diyos. Ikaw ay Diyos ng pag-ibig, Panginoon. At salamat sa pagtuturo mo sa bawat isa sa amin. Nawa, iwanan mo sa puso ng bawat isa ang tunay na pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Itanim mo, Panginoon, at alisin mo yung galit, pagkapuot, pag walang pagpapatawad na nagiging sanhi na bubulit sa amin sa kasalanan.
Salamat, Ama, sa iyong mga salita na nagbigay gamot na sa amin sa oras na ito. At dala-dala na namin ang iyong kapatawaran at kalinisan at kalunasan sa aming mga karamdaman, sa aming pagkatao. Maraming salamat. Basbasan mo ito, Panginoon. At sa lahat po ng mga nakinig sa gabing ito, pagpalain mo ang kanilang buhay at sa bawat araw-araw namin pamumuhay, patuloy mo kaming gabayan at palalahanan sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan at pinadakil sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, siyang takapagligtas ng bawat isa sa amin. Amen. Amen.